Good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ngayong araw nga po, September 21, 2025, ay gaganapin ng isang malakasan at napakalawak na paglabas ng maraming Pilipino. Ayan, laban sa katiwalian, laban sa administrasyong ito ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Okay, so balik tanaw lamang po tayo sa isang napakalaking issue. Okay? So kung inyong matatandaan, December 30, 2024, pinirmahan po ni Pangulong Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Bill. Kaya ito naging ganap na batas. Okay? Ito po yung tinatawag nating 2025 National Budget. Sa budget na ito mga kaibigan, kung inyong matatandaan ay kinwestiyon nga po ito ni na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Attorney Vic Rodriguez, Congressman Isidro Ungab at Attorney Martin Delgra. Napansin nga po ni Congressman Isidro Ungab that there are blank items in the bicameral committee report. So nagkaroon po sila ng interview sa media o sa publiko. Kaya nalaman po ng sambayan ng Pilipino ang anomalya sa 2025 national budget na humantong pa nga po sa formal na pagsasampa po ng reklamo ni na Attorney Vic Rodriguez sa Korte Suprema upang ideklara na unconstitutional ang naging pagpirma ni Pangulong Marcos Jr. sa 2025 national budget dahil sa hindi po tama ang prosesong pinagdaanan ng national budget. Ibig sabihin, may mga bagay po silang napansin na hindi po dapat gawin sa budget ng ating bansa. 421 billion pesos ang inilagay nga po sa 2025 budget. Ito po yung tinatawag nating insertion. No, sino po ang naglagay ng insertion na ito? Ang insertion mga kaibigan ay napag-usapan na ng ilang beses. Okay? Sa Kongreso at sa Senado. There is an insertion amounting to 421 billion. Ibig sabihin, ito po yung idinagdag sa budget. Inilagay po sa unprogrammed funds na tinatawag. So, 421 billion pesos. Subalit mga kaibigan, noong December 30, nang pinirmahan po ni Marcos Jr. ang budget na ito, ang binito lamang po niya ay nagkakahalaga ng 29 billion pesos. Para hindi po halata, para sabihin po at isipin ng maraming tao, hindi naman niya pinirmahan. Sa katunayan nga, 29 billion ang kanyang ipinawalang visa o ipinawalang, kumbaga, hindi niya binigyan ng pagkakataon na mailagay doon sa 2025 budget. So kung inyong iisipin mga kaibigan, itong 21 billion na ito mga kaibigan, insertion po ito. Ito po yung idinagdag sa budget na hindi po nakapaloob doon sa tamang programa ng pamahalaan. So, ito po ay dagdag lamang, isiningit lamang. 400 plus is napakalaki mga kaibigan. Napakalaki. Ito po ang dinambong ng mga deponggal na mga kongresista at mga senador. Okay? So, 29 billion lamang yung ipapawalang bisa, mga kaibigan. Yan po ay isang malinaw na may kinalaman ang Pangulo sa katiwaliang itong nangyari. No? So, dahil nga po sa kanilang mga pangarap, mga buya ka ng inang ito, mga kaibigan, ay eto na nga, lumabas na ang flood control projects. So, hindi na po natutukan ni Pangulong Marcos ang patuloy na pagtaas ng kuryente, putang ina. Oo, mga kaibigan,
Huwag po tayong tumutok lamang sa flood control projects bilang isang mamamayan. Kailangan natin na masustain ang ating pang-araw-araw na pangangailangan. Kuryente. My God, ang kuryente ko po dito 10,000 pesos. 10,000 pesos po monthly. Pangalawa, tubig. Ayan, ang tubig ko po dito another 10,000. So imagine mga kaibigan, 20 plus ang binabayaran ko sa utilities. Internet pa, no? Internet pa. Ano pa po yung pagkain? Ano pa po yung pang-araw-araw na pagkain? Bayarin pa po sa upa ng tirahan. So mga kababayan na mula sa probinsya, kagaya ko po, isang probinsyano, dito po ako sa Maynila nangungupahan for long years, no? Mula po nang magkolehiyo ako hanggang sa kasalukuyan ay wala po akong bahay. So ang binabayaran ko po sa bahay ko dito po sa Maynila ay nagkakahalaga lang naman po ng 15,000. So how much ang kailangan kong ipunin para sa isang bayarin? My God, monthly po ito, mga kaibigan. So kinakailangan natin na kumilos na kasi patuloy po ang pagtaas ng mga bilihin. Doon po sa mga kababayan natin na laging umuuwi sa probinsya, napansin nyo ba na patuloy din po ang pagtaas ng toll fee? So paano pa tayo makakauwi sa ating mga probinsya kung ganyan po na wala na pong kontrol ang gobyernong ito sa pagtaas ng mga bilihin? Ang halaga ng bigas, saan po nag-umpisa ang 25 pesos? Gumagana pa ba yung 25 pesos o 20 pesos na bigas? I don't think so. Wala na po. No? Sino po yung naniniwala sa inyo na meron pang 20 pesos na bigas? Ginawa lamang po yung 20 pesos na bigas na yan doon sa malalayong probinsya. Kasi kung tutuusin at kung talagang seryoso ang gobyernong ito ni Marcos Jr. na gawing 20 pesos ang halaga ng bigas, hindi dapat ito ini-apply lamang sa isang lugar sa Visayas region. Dapat ito po ay ina-apply sa lahat ng panig ng bansa. Sapagkat lahat po ay pare-pareho naman tayo ng kinakain. Punyeta, magpo-focus ka sa isang lugar lang 20 pesos tapos yung mga tanga-tangang mga putang inang mga bobo rin na mga taga-suporta. Paniwalang paniwala naman, hayop kayo. Kayo ang dahilan sa katangahan ninyong yan. My God. Oo, hindi po perpekto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po siya perpekto. May mga pagkukulang din po siya. Pero pansinin ninyo mga kaibigan, dumaan ang bansa sa pinakamalaking problema. Andyan po ang COVID-19. COVID-19 na nagpatahimik sa merkado. COVID-19 na nagpatahimik sa mga negosyo. COVID-19 na nagpatigil sa ating mga tahanan at hindi tayo makalabas. Pero nakasurvive tayo for more than 2 years. Sa kabi-kabila ang mga pag-uutos na i-lockdown, isara ang bawat lugar upang nang sa gayon ay hindi mahawa ang karamihan. Can you imagine nakasurvive tayo? Nakakain tayo? Kahit na sarado ang mga kumpanya, hindi tayo makapasok? Pagkatapos po ng pandemya, ano po ang nangyari? Kapag umuwi tayo ng probinsya, naging mabilis ang ating pagbabalik o pagtatravel sapagkat natapos po ang Skyway Stage 3. Huwag ninyong isipin na ang problema po sa COVID-19 ay kinurakot, ginamit lamang ng Duterte. Hindi, sapagkat buong mundo halos ay naapektuhan po ng COVID-19. No? So pansinin po ninyo, doon sa mga kababayan po natin na madalas pong mag-travel from north to south, north to east, and so on so forth to Manila. Pansin po ninyo mga kaibigan, di ba naging mabilis yung pagta-travel natin? Mabilis nating nararating yung gusto nating puntahan? Now resign na.